Sa balita naman sa labas ng bansa, isang Pinay ang kabilang sa 4 na sugatan matapos ang pananaksak ng isang lalaki na may problema sa pag-iisip sa New York sa Amerika. Kinilala pong 46 anyos na biktimang si Bel Molina. Ayon sa ulat, nagja-jogging lamang noon si Molina nang makasalubong nito ang suspect na sakay ng wheelchair. May dalang kutsilyo ang kinilalang 48 anyos na suspect na si Karim Phillips nang mangyari ang pag-atake. Patuloy namang nagpapagaling ang Pinay na biktima matapos ang inabot nito sa salarin. Naharap si Phillips sa patong-patong na reklamo. Sa Amerika pa rin, isang Filipino-American ang nadiskubring patay sa Newark base sa New Jersey. Kinilala ang 18 anyos na Pinay-American na si Hailey Alvarado. Ayon sa ulat, December 2023 nang ideklarang nawawala si Alvarado. Hindi pa malinaw kung ano naging sanhi ng pagkamatay ng film victim, habang wala namang senyales ng pananakit sa iba't ibang bahagi ng labi ng biktima. Patuloy namang nagluluksa ang pamilya ni Alvarado sa sinapit ng kanilang anak. Hindi bababa sa 50 Palestino ang patay matapos ang pambobomba at pamamaril sa Gaza City. Nangyari yan matapos ang ginawang pagsalakay ng Israeli forces sa Al-Shifa Hospital compound. Ayon sa IDF, pinaniniwala ang nagkukuta doon ang matataas na opisyales ng militanteng grupong Hamas. Posible namang maraming iba pang natabunan ng guho sa isinagawang airstrike ng puwersa ng Israel. Wala pang inilalabas na pahayag ang Hamas sa nangyaring pag-atake. Samantala, tumulong na si Florida Congressman Cory Mills sa pagsagip sa mga Amerikanong naiipit sa gulo sa bansang Haiti. Ayon kay Mills, nasa 13 US national ang kanyang nasagip, mas marami yan kumpara sa nasagip ni Biden at ng Biden administration. Matatanda ang naghain na ng pagbibitiw sa pwesto si Haitian Prime Minister Ariel Henry, bunsod ng kaliwat kanang gulo roon. Bukod sa naranasang karahasan sa naturang bansa, banta na rin ang matinding gutom sa apektadong mga lungsod. Hindi naman bababa sa 13 minero ang natrap matapos mabagsakan ng tipak ng bato ang isang minahan sa Amur region sa Russia. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Russian authorities sa mga biktima matapos maibalik ang kanilang komunikasyon. Wala pa namang naitatalang nasaktan o namatay sa nangyari. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.